of Grace and Supplication. Marami na po tayong napag-aralan patungkol sa persona, karakter, mga gampanin ng banal na Espiritu ng Diyos na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Hesus noong tayo ay sumampalataya sa Kanya o noong tayo ay maligtas. Sa gabi nito, merong dalawang talata sa Biblia. Isa sa Lumang Tipan at isa sa Bagong Tipan na tinawag ang banal na Espiritu ng Diyos bilang Espiritu ng Grasya at Panalangin. Spirit of Grace and Supplication. Hindi po tayo masyadong tutuon doon sa salitang supplication or paghingi ng awa o pananalangin, but more on His attribution as the Spirit of Grace. Palakpakan nga muna natin si Lord. Grace. Spirit of Grace. The Spirit of Grace. We all know that the Lord Jesus Christ, according to the book of Titus, siya yung tinatagurian na the grace of God that appeared to all men. Siya yung grasya ng Diyos na nahayag o nalantad o naparito o napakita sa sanlibutan. At tumpak dahil siyang grasya ng Diyos para sa lahat, sa Kanya rin nag-uumapaw, nagmumula ang Espiritu ng grasya. So itong Spirit of, or itong grace of God, which appeared to all men, hindi lamang nagtapos yung kanyang appearance o yung kanyang function as the great Savior of the world, hindi lang nagtapos noong siya ay nagkatawang tao at tumupad doon sa kanyang tinatawag na pampublikong pagmiministeryo noong siya ay nasa kanyang pagkakatawang tao, nagpapatuloy yun hanggang ngayon. Amen? Yung kanyang gampanin at gawain ng pagliligtas, pagtagpo sa lahat, at paghahanda maging sa iglesia tungo sa kanyang ikalawang pagparito. Dahil hanggang ngayon, sumasa atin yung kanyang ipinagkaloob at yun ay walang iba kundi ang Espiritu ng Grasya. Lapakan nga natin si Lord. The Spirit of Grace and Supplication. The Spirit of Grace and Supplication. Kung ako, na-observe ko po, as my Christian life went by hanggang ngayon, noong ako ay nagsisimula sa ministry, I can say na kahit saan mo ko dalhin, kahit kanino, kahit walang basa-basa ng Bible, i-recite ko lang yung memory verse ko. I am very confident, no? Especially yung mga first days, first months, years. Basta ang nasa isip ko lang noon, basta gumagawa ako at ginagawa akong lahat para kay Lord, para kay Jesus. Pero alam niyo po, sa paglipas ng mga panahon, at habang ako ay lumalalim sa pananampalataya at pagkakilala kay Jesus, at kahit hanggang sa punto na ito, masasabi ko na hindi ako katulad nung noon. Amen? Paano hindi katulad nung noon? Dahil napansin ko na ako ay, lalo na ngayon, I am on my 52nd, 52, and almost 30 years in the full-time ministry. Pero habang mas lumalalim sa pagkakilala kay Lord,
mas lalo akong tinuturuan ni Lord na dumipende, magtiwala, maghintay, humingi ng habag, at magtiwala sa Panginoon. Amen? Alam ko naunawaan ito ng mga matatagal na kay Lord at matatagal na sa ministry. Mas higit nating kinukonsidera na sa bawat hakbang, hindi lang dahil sa alam mo na gumagawa ka para kay Lord, kundi sa bawat hakbang, alam mo na dapat si Jesus ang gumagawa sa iyo. Amen? Hindi lamang yung pupunta ka sa isang lugar, hahayo ka sa buhay ng isang tao dahil gusto mo, kundi alam mo na idinidirekta ka doon ng Panginoon at dahil yun ang kalooban ni Jesus. Amen? Na hindi tayo sa sariling galing o sa mga bagay lamang na ating natutuhan, umaasa o nagtitiwala, kundi sa mga kakayahan, karunungan, kaloob ng ating Panginoong Jesus. Palakpakan nga muna natin si Lord. Kaya nga may kasabihan, di ba? The more you know that you know nothing. Yun ang isang tanda ng isang tao ay natuto na. Na habang siya'y natututo, mas lalo niyang naunawaan at naintindihan na wala pala siyang alam. So, mas lalo siyang dumidepende sa Panginoong Jesucristo sa lahat ng bagay. Amen? Alapakan nga natin si Lord. Now going back, the Spirit